Magandang oras at magandang buhay mga katiats, mga kababayan ko. Ang ating pag-usapan ngayon ay itong propesiya tungkol sa pagbalik ng dating Maharlika, ang Pilipinas. Ang tinatawag na Maharlika noong unang panahon, lupa ng mga ginto at mga perlas. Ito ang tawag ng mga explorer sa Pilipinas during pre-colonial time, nung hindi pa tayo na-colonize ng mga Kastila. Okay, so merong kasabihan dito na palaging sinasabi ni Marcos, ni FM, na whoever controls the gold, controls the world. Narito ang video. Whoever controls the gold controls the world. Whoever controls the gold controls the world. Whoever controls the gold controls the world. Kaya sa mga katagang ito ay dito nagtetyaga siya, si FM, pag-trade ng mga gold bars na yun. Historical gold, natural gold of the Philippines, yung galing sa mina. Historical, galing sa mga kaninunuan pa natin. Ancestral gold ang tawag. Kaya nagiging itong gold of humanity ito, dahil halos lahat ng ginto sa buong mundo, ang karamihan ay napunta sa Pilipinas. Naiipon, parang sungkaan tayo, naiipon sa ulo ng sungka ang mga gintong ito. At merong propesiya na ang Pilipinas, tayo kasi ay nailagay diyan sa gitnang Pasipiko, ay sisibol daw ang Pilipinas, will rise to her greatness. Dito parang nasisilip natin ang bukang liwayway. Kasi nung isang araw, sinilip ko yung gold reserve ng Pilipinas, ay tumaas sa 9 tons. Meron tayong nadagdag na 9 tons of gold bars sa ating gold reserve. Paano kaya nangyari yun? Sa kapanahonan lang ni PBBM yun nadagdagan. Kasi last year, 2023, 22, ay nasa 156 tons pa tayo of solid gold bars. Ngayon ay 165 tons of solid gold bars na ang ating gold reserve. At merong 10 billion US dollars na equivalent yun. Kaya palagi tayong pinapautang ng Amerika dahil meron tayong napakaraming ginto. Hindi yun talagang marami, pero yun lang ang nakikita nila. Pero dito sa dulo ng video, makikita nyo ang mga account na pirmado ni Presidenteng FM nung nabuhay pa siya. Ito yung kanyang mga bank accounts. Partial lang ito kasi hindi ito umabot ng 100, 170 banks, international banks. At meron ding nilagay sa dito sa Pilipinas, sa Central Bank, ang dating FM. So, ito, atin pagpatuloy ang video para magbigay ng inspirasyon at hope, pag-asa sa mga Pilipino na sa right leader, kahit na sinisiraan palagi ang si PBBM kung ano-anong binabansag diyan, ay siya lang yung nakapagdagdag ng gold bars sa ating gold reserve. At hindi lang yan, last year, 2023, binayaran niya 96% of our utang sa taong 2023 ay bayad na. Yan palagi ang sinasabi ng iba na hindi nakakaalam na nasaan na yung promise ni Bongbong Marcos. Andyan na nga sa lahat ng presidente sa Pilipinas, tanging siya lamang ang nakapagbayad ng utang natin, kasi yung mga nauunang presidente hanggang interest lang ang binabayaran. Pero si PBBM nakapagbayad. Binayaran yung taong 2023 kasi taon-taon naman tayo nangungutang at lalong lumalaki-laki ang utang natin ngayon dahil nga sa giyera. Bumibili tayo ng mga modernong mga armas, trilyon pesos yun ang halaga. At pinapautang tayo ng Amerika dahil meron tayong collateral na mga ginto sa World Bank. Yan ang totoo niyan. It is going to be the greatest discovery of the world about the story behind the wealth of Ferdinand Marcos.
Find some time, do some research, and soon you will be amazed of what this righteous man had done for the Filipino people and the humanity. Ito yung kanyang mga accounts. Pero medyo malabo kasi ito'y pang-10 henerasyon na yata ito na nakuha. Well, marami rin ang nagsasabi na nasaan na yung gold bars. Ang gold bars na yan ay hindi basta-basta yan makuha kasi naka-invest yan. At hindi lang yan, sabi nga ni FM ay in a custody. Ang kanyang kayamanan ay in custody. Sabi niya nung bago siya mamatay, ibig sabihin mayroong humawak. Ang humawak na yan ay makapangyarihan daw na tao sa buong mundo. Kaya kung sino man ang makapangyarihan na bansa ngayon sa buong mundo, yun ang gumagamit ng ating gold bars. Pero mahirap na yun makuha kasi mayroong mga under the table na usapan yan between FM at yung makapangyarihang tao. Ay meron silang mga ano niyan, mga itong mga kondisyones. Siguro nga ay totoo yung sabi na tanging interest lamang ang makukuha doon. At nag-umpisa ang interest noon after 50 years nang ideposito yun, ang mga ginto na yun sa mga bangko, sa International Bank, kasama na diyan sa Swiss Bank, ay after 50 years ay mag-umpisa na itong tutubo. So, kailan pa ba yung 50 years? Matagal na yun. After World War II, 50 years. So, meron ng mga halos 20 years na interest yun. Kaya pwedeng atin lang to pwedeng nakakuha na si BBM ng interest niya nung pumunta siya sa World Bank. Di ba ang tagal-tagal ng kalimbang ng kampana doon? Akala mo sinong dumating? Si Bongbong Marcos pala. Kaya welcome na welcome siya doon. Kasi nga baka naka-withdraw siya ng interest Kaya magtaka tayo. Bakit nakabayad ang ating pamahalaan ng utang noong last year? Halos meron lang natira na 4% kasi 96% binayaran lahat-lahat. Binalita na yan at hindi lang naririnig ng mga bingi dahil yung mga bingi, mga dilawan yun. Kaya hindi nila naririnig yan. Pero yung neutral lang na tao at yung mga makamarkos, naririnig nila ang balitang yan. Ayan, yan ang katotohanan yan. Ito na yung mga deed of assignment ng mga accounts ni Marcos. At kung malinaw ang inyong mga mata, ay pwedeng mabasa nyo ito. Ako ay malabo ang mata ko Kaya ito, shut up muna ako at atin muna ito panoorin. Diaz yung pumirma. Si Bireno Santo Romana, pangalawang pangalan ni Marcos. Ang daming si Bireno Santa Romana Ito'y partial lamang na nakunan. Wala ito sa 1/4. Pero yan nagpapatibay, authenticated ang papeles na ito. Marcos Gold is real. Whether you believe it or not, it doesn't matter. What matters is PBBM's administration doing their very best to use them to finance billion-dollar economic and industrial national projects and livelihood of humanitarian programs for the Filipino people. Ayan, napakaraming kalaban ni PBBM. Yan mga kababayan ko, kahit anong gawin ng kalaban ng partidong Marcos, ay mananaig talaga ang kabutihan sa kasamaan. Nakikita naman natin ngayon, unti-unti nang nabanquish ang mga masama. Pero meron pa rin isang matandang nag-iingay pa rin. Anyway, ako'y magpaalam na. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli,
Paalam at God bless the people of the Philippines.